Hello guys, magandang morning sa inyo and today po ay February 7. Ngayon po yung schedule namin sa hospital. And ito nga is nakakatuwa si Patantan kasi first time niya pong makasakay ng bus. Amaze na amaze siya. Ito guys, sa may bandang Balintawak na kami nito. Tapos nakita niya yung LRT. So first time niya rin makakita ng LRT kaya amaze na amaze siya. So dito kami sumakay sa may carousel and at baba namin is sa Q-Mart, pero dapat pala yung baba lang namin isa Quezon app. So ayan guys, natuntunan namin yung hospital. So ito guys, tabi ng hospital yung mga inasal. Kumain muna kami bago kami pumasok. So ito guys, tapos na kaming kumain. Nag-aantay na lang kami ng 12 PM bago kami pumasok sa hospital. So ayan na, amazing dito si Tantan guys kasi ang daming dumadaan na mga fire truck, ambulance, mga jeep, bus. So tuwang-tuwa siya, mahilig kasi siya sa mga cars. Ayan, pati mga building. So, iyan guys, nandito na kami sa loob ng hospital. Sobrang tahimik kasi nga hindi siya yung typical na hospital na maraming patient. So, kami yung nauna dito kasi nga ang aga namin dumating. 12 PM pa nga lang ito guys and 1 PM pa yung aming appointment kaya mga 1 hour pa kaming maghihintay. So ayan, yung staff nga pinapakain muna kami kasi nga 1 PM pa naman kaso kumain na nga kami before kami pumunta dito. Kaya dito lang din kami naghintay sa loob ng hospital. Ayun guys, pauwi na nga kami galing sa hospital. Tawang-tawa ako nito kay Patantan kasi ang behave niya nung chinek up siya ni Doc kasi nung 2 years old siya sobrang ayaw niya magpahawak sa ibang tao. So ayun guys, naglalakad na kami nito papuntang sakayan and naligaw-ligaw pa kami nito, nakakatawa. So ikukwento ko na lang sa inyo pag nakauwi na kami sa bahay. So hanggang dito na lang muna guys. Thank you for watching muna. Bye! Hello guys, magandang araw sa inyo and welcome po sa aking channel. This is Mama Dance Vlog and dito na po ang ating part 2 ng hydrosol journey ng aking baby. Guys, kagagaling lang namin sa hospital and naging okay naman yung aming appointment. So umalis kami dito sa bahay ng 9 AM and nakarating kami doon ng 30 AM. Pero yung appointment time namin is 1 PM. So ayun, diba, sobrang aga namin umalis sa bahay kasi syempre pag first time pumunta doon sa lugar kasi hindi naman kami masyadong familiar sa Manila. Kaya, naglaan kami ng time para in case maligaw kami. So, naligaw nga kami guys. Nagkamali kami ng station na nababaan. Tapos, naglakad kami pabalik. Patantan, sobrang nag-enjoy siya. Kasi, first time niyang makasakay ng bus. First time niyang makakita ng train. So, yung LRT doon, first time niyang makakita nun. Tsaka ng maraming bus. So, guys, yung hospital is, hindi niyo masyado siyang mapapansin kapag pumunta kayo kasi yun lang is yung nasa highway and medyo maliit lang yun. Then yung tabi siya ng mga inasal and yung nasa kabilang gate is Sprintan yata siya. So pagka nakita niyo naman na yung gate niya, hindi niyo kasi mapapansin yung building kasi may mga puno, hindi siya pansinin, gano'n. Pero kapag nandun na kayo, madali lang naman mahal. Pasok kami sa hospital ng 12 PM. Pagpasok namin doon, merong dalawang tao doon, isang babae, isang lalaki. So, mag-asawa yata sila, mga nasa 50s na sila. So, yung asawa niya is opera sa mata. So, nabanggit ko nga sa inyo nung una ko vlog about dito sa hydrosol journey ng aking baby na focus ng hospital is mag-opera lang ng may mga sakit sa mata, tapos hydrocephalus, hernia or dyspnose, and may cleft palate. So, yun yung mga kadalasang inooperahan nila. So, kaya sobrang tahimik ng hospital. So, halos walang katao-tao guys nung dumating kami. Kasi hindi nga siya yung typical na hospital na maraming nagpapa-check up. So, may schedule talaga sila appointment. Talagang operation lang for operation lang yung hospital nila. So, ganun. So, tingnan namin ay nakita namin. Tapos, umupo kami sa kabilang side ng upuan. Then, may lumapit sa amin na nurse yata nun or staff ng hospital and tinanong kung anong kailangan namin. Siyempre, sinabi namin na may appointment na kami ng 1 PM. So, dahil nga ang aga namin dun, sabi niya, mag-lunch daw muna kami. Pero dahil nga nag-lunch na kami before kami pumasok dun sa hospital, kaya nag-stay na lang din kami doon. 1 PM dumami na yung tao and napansin ko lang nung time na yun guys na yung puro case na mga nandun is dyspnose or hernia or hydrocele. So, naglalaro lang sa ganung case yung mga nandun. So, halos kaidaran lang din ni Patantan. Pero mayroong mga maliliit pa, 1-year-old din at ganun. Pero meron akong nakita doon na nag-iisa siya na babae. So, siguro mga nasa 13
teenager na siya. Parang yung case niya yata is hernia din. So, meron din kasing case ng hernia sa mga babae. Kaso yung iba yata late na nilang nadedetect kasi nga hindi naman masyadong madaling mapansin sa babae yung hernia or lustos. May iba't ibang klase kasi ng hernia guys. Meron sa pusod, meron sa gilid ng pusod, and ang pinaka-common is yung sa may puson. So, hindi siya masyadong pansinin pag sa babae kasi unlike sa boys na mga bata, lumalaglag sa balls nila yung intestine. So, lumalaglag sa balls nila yung bituka, kaya hindi nagiging pantay yung kanilang balls, kaya mas madaling mapansin sa kanila yung loose or hernia, unlike sa girls. Nag 1 p.m. na, pinalista lang yung mga new patient. So, kabilang kami sa new patient. Tapos yung iba doon guys, puro mga follow-up check-up, na-operahan na sila, mga bata guys, na lalaki, sa may bandang puso yung tahi nila. Pasok namin doon, nung tinawag na kami, bali nasa 3 lang yata yung new patient, tapos nadagdagan pa yun ng hapon ng 3, mga 6 lang yung mga new patient. Pagpasok namin, nung kami na yung tinawag ng nurse, unang hinanap nga sa amin is yung ultrasound di patantan, nung na-diagnose siya ng hydrocele, and syempre yung updated na PhilHealth, MDR ng PhilHealth. So, ayun. Tapos, nung nakita niya yung MDR, so, sabi niya, ipa-check namin dun sa may office. So, may office sila dun na nag-check kung pwedeng gamitin yung PhilHealth para sa operation. So, pag nag-yes daw yun, bibigyan na kami ng schedule para sa operation. So, pumunta kami doon, and nung chinek nung staff doon, na okay naman na gamitin yung PhilHealth ng asawa kasi nakaka-update lang nun. Bumalik kami doon sa office, doon sa nurse. Tanong lang siya ng mga konting information tungkol kay Patantan, kung may mga allergies, etc. mga ganun, mga tinanong. Tapos, syempre, yung information namin, address, cellphone number, tinanong din nung nurse kung sino yung magbabantay sa amin. Sinabi ng asawa ko na ako yung magbabantay. Kaso, kailangan pala ng vaccine card. So, wala akong vaccine card, guys, kasi nung pinanganak ko si Patantan, nag-uumpisa pa lang yung COVID noon. So, nung lumipat kami dito sa lugar ng asawa ko, doon nag-start yung lockdown. Dahil lockdown, dalawa lang kami ni Patantan na iiwan sa bahay. Tapos yung asawa ko nagtatrabaho. So ako, hindi ko na pinursige na magpa-vaccine. Bukod sa ayaw ko naman din talagang magpa-vaccine, ayaw ko din kasing ilabas si Patantan nun kasi nga lockdown nun, COVID-19, so kumakalat yun. Siyempre, newborn pa lang si Patantan nun, halos 1 month pa lang siya nun. Nung napunta kami dito, alam natin pag newborn, malakas makasagap ng mga virus. Kaya ayaw kong ilabas si Tantan. Hindi ko nga pinapahawakan yan nung newborn siya kasi ayaw kong magkasakit siya. Since 3 nga lang kami sa bahay, so wala kaming matatakbuhan na malapit pag nagkasakit si Patantan. So kaming 3 lang talaga magkakasama sa bahay. Kaya hindi ko na pinursige na magpa-vaccine that time. So nung natapos naman na yung pandemic, parang hindi na ganun kaano, kaya ayoko na rin talaga magpa-vaccine kasi ang dami ko na narinig yung side effect. Anyway, back to the topic. So, nung tinanong nga yun, dahil nga wala akong vaccine card, so ang ending, yung asawa ko yung magbabantay kay Patantan. Tapos, after nun, pinalabas na kami, entertain na lang si Doc. So, si Doc, guys, medyo late siya. So, 2:30 na yata siya dumating. Nakasuot na siya ng pang-doctor. So, parang nanggaling siya sa ibang hospital. Kaya na-late siya. So, nagmamadali si Doc, pumasok sa kanyang office. Tapos, pagpasok ni Doc doon, inisa-isa niya na yung mga follow-up check-up. Inuna niya yung mga follow-up check-up kasi sine-check lang naman niya yung mga hintay kung okay. After nun, guys, syempre, inisa-isa na kami mga new patient. So, nung kami ngayon tinawag ni Doc, pinahiga si Patantan. So, ang bait ni Patantan, hindi nagwawala noon. Sala ko kasi dati, nung maliit siya, pagka check up siya noon, nagwawala. Takot na takot sa tao kasi nga pandemic baby siya. So, ayun nga, pinahiga siya. Chinek ni Doc yung balls niya. So, ang ginawa ni Doc, piniga yung balls niya. Tapos, tinignan yung sa may puso niya kung merong uubo. Ayun guys, wala namang umubo kay Patantan. Sabi ni Doc, pag ganun daw kasi na may umumbok, ibig sabihin yung hydrocele ni Patantan ay naging hernia na o luslos. Kadalasan nga daw kasi nauuwi na sa luslos so may mga hydrocele kapag katagalan. Luckily nga kay Tantan, buti hindi daw naging luslos. Dahil doon,
sa chinek ni Doc, hindi niya na kami pinaulit ng ultrasound. Kasi yung ibang mga kasabayan namin, bagong ultrasound. So kami, hindi niya na kami hininga ng bagong ultrasound. Tapos lang kami ni Doc na hindi na nga kami hininga ng ultrasound and tatawagan na lang kami para sa appointment operation na. So ayun guys, diretso operation na yung susunod na call. Tapos ayun nga, yung mga babayaran lang daw namin doon. So, sa operation, wala kaming babayaran. Ang mga babayaran lang daw namin is swab test na magbabantay, swab test ni Patantan, and syempre yung laboratory ni Patantan bago siya operahan. So ayun, after nun guys, umuwi na kami. Okay na daw yun. Attend na lang kami ng call. So napakabilis lang namin nung chinek up ni Doc. So wala pang 10 minutes. So ang bilis lang nang naging process sa appointment. Ayun, mag-aantay na nga lang kami ng call nila kung kailan yung magiging operation ni Patantan. So, ayun guys, ito yung part 2 ng ating hydrocele journey ni Patantan. Mga mamis pala dyan na mayroong anak na may luslos, hernia, hydrocele, yung mga ganung case guys. Kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung hospital na sinasabi ko, i-PM niyo po ako kasi hindi ko pwedeng sabihin dito kasi baka bawal. Chat niyo na lang po ako sa Facebook o kaya sa Messenger. Very recommended ko tong hospital na to kasi nga nakapokus lang sila sa pag-opera ng may mga luslos and hydrocele sa mga nabanggit ko pang ibang case. Makakasigurado kayo na eksperto sila sa pag-opera ng ganitong case. Tsaka guys, malaking tulong din to para sa mga mommies na hindi afford magpa-opera yung mga anak sa mga private hospitals and sa mga mommies na ayaw isugal yung health ng baby nila sa mga public hospital. So, ayun guys, malaking tulong to sa inyo kaya sinishare ko sa inyo. Kaya kung gusto niyo malaman, i-PM niyo po ako. Yun lamang po ang aking isi-share today. I-vlog ko na lang po ulit kapag tumawag na sa amin yung hospital. So, ayun lang muna for today guys. Maraming salamat sa mga nanonood and nagsasubscribe. Thank you so much. Samahan niyo po ako sa susunod kong video. Thank you for watching guys. Bye!